Panukalang batas na naglalayong ibalik ang regulatory at marketing powers sa NFA. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Lacson, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa atin at sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po. Admin, gaano po kahalaga ang panukala na maibalik ang ilang functions ng NFA upang mapatatag ang supply ng presyo ng bigas sa bansa? Naku, napakahalaga niyan, no? Yung maibalik yung iba nating mga functions, lalong-lalo na yung tinatawag nating market intervention functions, no? Para at least mga regular tayong makakapaglabas ng ating mga bigas just to tame the prices. Ang intention naman is to tame the prices. Hindi naman natin hangad naman yan na masira yung natural market forces, but matame lang natin yung mga presyo kapag may nananamantala. At sa isang banda pa, kahalagahan nito kapag kami ay regular na nakakapaglabas ng aming stocks, mas lalong magiging fresh ang aming stocks dahil ma-replenish, mapapalitan. And at the same time, gaganda ang daloy ng financial namin, yung capability namin. Mas magiging financially healthy si National Food Authority. Sir, ano po yung nakapaloob sa draft bill na malaki yung maitutulong para makamit yung food security sa Pilipinas? Unang-una yung sa pagbili ng palay sa magsasaka. Ngayon doon sa draft bill, ay hindi lamang palay ang pwede nating bilhin sa magsasaka kundi or sa farmers group, kundi pati yung milled rice na, bigas na kung kinakailangan, ang maganda rito kasi, doon sa pagbabago na yon, kung ito man ay maaprubahan, yung ating mga magsasaka ay mas lalong lalaki ang kita. Kasi instead na benta nila ng palay, pwede na silang magbenta sa NFA ng bigas. So, yun yung kainaman sa food security aspect. Kapag kailangan natin ng bigas ng mabilisan, pwede tayong bumili ng bigas na agad sa ating mga farmers group or cooperatives. Admin, pagdating naman sa importation, sa kakulangan ng supply ng bigas, pati yung biglaang pagtaas ng presyo nito, ano po yung mga provisions na nakapaloob doon sa draft bill para matugunan ng mga issue na to? Sa mga sudden increase ng prices at nandun pa rin sa proposal yung importation kung kinakailangan. Hindi katulad ngayon, parang all year round. Pwede. So ito, lalo na sa panahon ng anihan, ito ay kokontrolin or hindi gagawin during harvest period. So that ang ating mga magsasaka ay hindi maapektuhan ng pagbaba ng presyo ng kanilang pinaghirapang palay, So yun yung isang doon, magandang provision doon sa draft bill. So ano po yung maitutulong na malaki nito sa pagsuporta, pati na rin sa proteksyon ng magsasaka at syempre sa proteksyon ng consumers? Unang proteksyon na sa magsasaka ay yung pagtatalaga ng floor price sa kanilang palay. Dito, base sa computation ng Department of Agriculture, yung production cost talaga per region or province, magsaset ng mga floor prices, meaning hindi pwedeng bumaba doon ang presyo ng palay, para at least sigurado na hindi malulugi yung ating mga magsasaka. Sana nga ma-approve ito. Pagdating naman sa mga consumers, yung NFA, kapag naibigay na yung market intervention functions, makakapag-release kami sa merkado, at ang benta ng nirelease naming bigas sa merkado ay nakaset din yung presyo. Hindi ito yung tipong pag binili sa amin ng mga retailers, pwede nilang presyuhan ng kung magkano man yung gusto nila. Ito hindi. Kapag nirelease namin, meron ding selling price na isa-set kami, yung mga retailers. Doon sa aspeto na yon, hindi mapapagsamantalahan ng ating mga consumers. Laging merong available na affordable na bigas mula sa National Food Authority. Admin, sakali pong pumasa yung panukala at maisabatas ito, paano po titiyakin ng NFA na magiging maayos yung pagpapatupad ng mandato nito?
Well, isa sa mga isasama dito ay yung ibalik yung regulatory functions or mandate ni NFA. Paglilisensya, pagre-register ng lahat ng mga players sa industriya. That will ensure na mai-implement ito ng mahusay. Magkakaroon ng ngipin. Kapag hindi sumunod sa mga probisyon, mayroong kapangyarihan ang National Food Authority under the proposed bill na mag-sanction sa kanila or ipasaril sila kung kinakailangan kapag napatunayan na sila ay lumalabag sa iiral na batas. Sir, sa ibang usapin naman po, kumusta po yung pagbisita ninyo sa mga warehouse sa iba't ibang probinsya? Ilang warehouse pa po yung kailangan na o inaasahan nating mabubuksan? Oo, na iniikot natin lahat ng mga warehouses na patapos na. Sa plus count, nasa 10 yung nai-open na natin, pero mabilis matapos ito kasi pinapapasan natin. 134 warehouse repairs ito lahat nationwide. So, kanina nga umaga, hinihingi ko yung datos kung ilan na yung pwedeng buksan at para naman maibsan pa or makatulong pa tayo sa ating mga magsasaka na gusto pang magbenta sa NFA hanggang sa ngayon. Pwedeng paki-describe lang po, admin, kung ano po yung ginagawang repairs dito sa warehouses na ito, tsaka ano yung kahalagahan na inaayos natin yung mga warehouse na ito? Una, ang mga ginawa dito, pinaayos natin yung ventilation system. Naglagay tayo ng malalaking ceiling fan na parang nakikita natin ngayon sa mga simbahan, para gumanda yung circulation ng hangin at mas tatagal ang ating stocks kapag maganda ang circulation ng hangin sa ating mga bodega. Nirepaint din yung mga floorings, pati electrical, inayos din. Nag-adapt din tayo ng solar panels so that ang ating mga kinukonsumo na para sa mga ilaw at ay puro mga solar na. Yun yung mga pagbabagong ginawa dito. Ang kainaman naman nito, nadagdagan ng ating mga capacities. Itong mga warehouse na ito na dating hindi nagagamit, ay ngayon ay nakadagdag at nagamit natin muli. Yung iba dito, 1972 pa nagawa o 1970, So 40 years, 50 years, ngayon lang ulit na-rehabilitate ulit. So, importante din syempre dyan yung hindi siya nauulanan, Kasi itong sunod na tanong ko, yung paghahanda ng NFA sa buffer stock, particular na ngayon na tag-ulan. Kasi dati sinasabi na parang nabasa, tas natuyo yung bigas. Tsaka yung next question ko po is yung gaano kabilis yung labas at pasok ng mga stocks. Dadalhin sa merkado, tas may panibagong stocks. Tama, ito ay kasama rin ngayon. Kanya natin pina-repair ito at nakatarget ito para sa tag-ulan, para mapaghandaan yung darating na tag-ulan at hindi mabasa o ma-spoil ang ating mga palay. Malalaking bodega ito at wala nang tulo, may insulation. So, ito yung maganda rito sa ating pina-repair na warehouses. Sorry, yung isang tanong mo, I think I missed yung pangalawang point na ni-raise mo. Opo, yung gaano po kabilis yung pasok at labas ng mga bigas, yung ini-stock tapos yung mga dadalhin sa merkado? Okay. Ngayon, masasabi natin hindi pa ganun kabilis dahil as you know, during rollout pa lang, yung Bentem Bigas, meron na program ng Pangulo, nagpipik pa lang dahil pinaparami pa natin yung ating mga kadiwa at yung mga local government units na partners natin. Kasalukuyan pa tayong nagpaparami, ngayon, di pa natin masasabi kung gaano kabilis yan. But kung titingnan natin, para magkaroon ng idea ang ating mga taga-subaybay, kahit na ni-launch na natin yung Bentem Bigas, meron na. At marami na tayong kadiwa, ang Dole nagbebenta na rin, ang DSWD kumukuha na rin. So, kahit kung na-open na natin yan at nagre-release na tayo, ang stocks po natin, ang buffer stock natin, ay lalo pang lumalaki. Meaning, mas marami pa rin ang pumapasok na palay sa ating mga bodega kaysa sa bigas na lumalabas. Kanya sa ngayon nga, ang ating buffer stock ay nasa 11.5 days na. So, patuloy itong lumalaki at lalaki pa sa mga susunod na araw dahil yun nga, magbubukas tayo ng mga bagong rehabilitated na mga warehouses.
Ayan, nabanggit nyo na lumalaki yung ating buffer stock, Admin Lacson. So, tanong po ng mga kababayan natin na nakikinabang sa Benteng Bigas Meron na program at sa pangkalahatang Rice for All program ng ating Pangulo, sapat po ba ang supply para masustain ang mga programang ito? Ay, sapat na sapat ang ating supply for this program, Benteng Bigas Meron na. In fact, kami pa nga yung nagsusulong na bilisan natin ang rollout at ng marami pang mga kababayan ang makinabang, no? At ito nga pinagpaplanuhan na hanggang 2028 kung paano ito masusustain, at alam namin kaya nating i-sustain ito, no? Ang ating buffer stock is very healthy at pati yung main function natin na sa calamities and emergencies, wala po tayong dapat pangambahan. Kahit magkabagyo, marami po tayong stock na pwedeng itulong kung saan pwedeng kumuha sa atin ng DSWD or ang Civil Defense ng mga pang-relief na bigas. Nakahanda po tayo dyan. So sa tansya nyo, sir, hanggang kailan yung stock na nandyan sa mga warehouse, hanggang kailan sila tatagal? Kasi di ba may programa na P20 na bigas, pero kinukontrol din po yung pagbebenta nito. Tatagal ito kahit next year, no? Yung current stocks, tatagal ito kahit sa isang taon pa. At kung patuloy tayong mamimili ng palay, na which yun ang gagawin natin, kasi may darating na anihan, itong tag-ulan, no? Kayang-kaya ito, i-stretch hanggang next year, at yun ay nakaplano na. Pati yung bibilihin natin, ang volume ng ilalabas at bibilihin palay, nakakalculated na po, no? Kumbaga, nakaplano na, nasa matrix na kung paano natin gagawin ito. Pero yung kalidad po ba ay hindi naman mababago? Pareho pa rin? Ay, yung ating nire-release na bigas para sa Benteng Bigas, sinisiguro po natin na ito ay dumaan sa masusing pagsusuri ng kalidad, no? Nilalaboratorio natin yan, inaamoy, hinahawakan at sinasaing para na masiguro natin ng bigas na ating binebenta sa ating mga kababayan ay maganda. Hindi naman pwedeng ikumpara sa mga imported na talaga namang super puti at puro buo, no? Pero kung titingnan ninyo, ang feedback ng ating mga kababayan ay maganda ang bigas, masarap. So, isa po yan sa pinagmamalaki namin sa National Food Authority na talaga namang binabantayan namin ang kalidad. Yan po ang mariing utos sa atin ng Pangulo, no? Hindi lang basta stocks, kailangan quality stocks. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na syempre hindi lang naman bigas ang inyong saklaw. Opo, ang National Food Authority, ang inyong NFA, ay patuloy po tayong tutulong sa abot ng makakaya natin sa ating magsasaka na hanggang sa ngayon ay alam ko po na nagdurusa sa presyo ng palay buying ngayon ng traders, napakababa. Kanya po namin binibilisan ang aming mga pagre-repair para kahit paano ay makatulong pa po kami sa inyo. At sa sambayan ng Pilipino na umaasa na makarating sa kanila yung Benteng Bigas Meron na, wag po kayong mag-alala. Ang Department of Agriculture, ang NFA, sa utos po ng Pangulo, ay next year po, lahat po ng mga target natin na 15 million households ay mararating po natin. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.